Tayo dito, boss, oh. Yung ating manamis-namis. Tamang halo-halo lang. Gutom na. Hindi na. Wow! Boards ng gose. Sarap. Perfect. Melon, pakwan at saka kalabasa. Matataba mga birds. Gamit namin na fertilizer. Part na to mga birds. Gulay. Tapos dyan sa loob. Itaw natin. Oh, napakataba. Pulang kamot. Pili natin. Ano? Ting tanglad. Matis, napaka. Chay, okra. Ang papaya. Ito yung advantage mga birds kapag may tanim ka. What's that mga birds? Yun no? Yun mga birds. Wala tayo ngayon sa dagat dahil nandito tayo sa aming munting maliit na maliit na garden mga birds. At ito yung mga pananim namin mga birds oh, ng partner ko. Mga mga birds, melon at saka pakwan at saka kalabasa. Didilig tayo mga birds, pinagtsatsagaan natin na diligan bawat umaga mga birds para mabilis lumaki at mabuhay yung mga pananim natin. Sinimulan namin ang garden na to mga birds ngayong February 2024 mga birds, summer. So akala ko hindi makakasurvive yung mga tanim, pero survive naman pala. Yung ganito mga uri ng pananim, nabubuhay sila sa tag-init. Pero meron tayong mga pananim doon sa loob birds oh. Diyan sa loob mamaya, papakita namin sa inyo na nakakasurvive din pala kahit tag-init. Dapat masagana sa dilig. Hindi tayo mga birds experts sa pagtatanim, pero sinusubukan lang natin. Baka pwede din naman, makakatipid din tayo sa gastos. Ito yung mga melon namin birds oh. Maganda yung kanya. Yan. Para ko pagaliin na pruning, no? Yan oh. Matataba mga birds. Tapos organic lang yung ginagamit nating fertilizer. Ito mga birds oh. Yan o, yung ginagamit namin na fertilizer. Yung tae ng baka mga birds. At dito naman na part, yan, mga pakwan din to. Yan. First try namin to mga birds magtanim ng pakwan at saka melon. Mga ano pa lang to, weeks old pa lang to mga birds ang mga pakwan na to. Unti-unti na silang lumalago. Meron tayo dito mga birds oh. Sa mga may alam sa pagtatanim ng pakwan mga birds, comment lang kayo dyan sa baba. Para baka may mga tips kayo na pwedeng i-share. Kasi hindi naman kami expert sa pagtatanim. Sinubok lang namin to for lang talaga. Parang yung lang, pangpalipas oras. At saka syempre para makalibre na din tayo kaysa bumili pa tayo mga birds. At na din, exercise dahil yung dinidilig natin, inigib natin sa balon, so exercise na din. Yung dinidilig natin sa balon lang namin iniigib. Pinagtsatsagaan mga birds at nakakatuwa lang dahil first time natin magtanim ng mga ganitong uri ng pananim. Maganda naman yung kanyang resulta o maganda yung kanyang malago yung mga tanim natin. Matataba mga birds. At dito naman, dito mga birds sa part na to, sa part na to mga birds, dyan din natin tinatanim yung mga gumagapang din na mga gulay tulad ng kamote, yung alugbate at saka yung mga ampalaya. Tapos dyan sa loob papakita namin mamaya mga birds. Marami tayong tinanim na sinubok lang natin kung talagang makakasurvive sila sa init. Minsan yung temperature dito sa amin umaabot ng 43 to 46 degrees Celsius mga birds, sobrang init. Pero
nakasurvive yung tanim natin. Yan, ito mga birds, oh, melon. Ang mostly sa tinatanim namin dito mga birds, yung mga seeds niya ay galing lang sa kinain lang din namin mga birds, yung binili namin, tapos yung mga seeds tinanim natin. Okay naman mga birds dahil yan, oh, malago naman. At meron din tayong tanim na legumes mga birds. Yun, oh. Ito yung sitaw natin. Oh, nag-uumpisa ng magbunga mga birds at nakunan na din natin to. Kapag-harvest na tayo nung nakakaraang araw mga birds. Ito, yan. Diyan yan nakatanim sa loob. Dito sa loob mga birds. Papakita natin mamaya. Didiligan muna natin tong dito mga tanim namin dito birds. Oh. Natin to mga birds. Ito yung napakataba ng ating alugbati or spinach. Spinach, no? Ito mga birds, oh. Yan, matataba. Tapos yung pulang kamote. Yun, oh. Kahit tag-init mga birds ay maganda yung kanilang paglago. Meron, buhay na yung kangkong natin. Yan, kailangan lang talagang tiyagaan sa pagdilig. At organic lang to lahat mga birds. Yan, oh, yung mga pulang kamote natin mga birds, oh. Yan, malalago sila mga birds. Magaganda yung kanyang tubo. Mga ampalaya. Diyan siya gagapang. Yan ang pupunta dyan sa itaas. Yan. Yun, oh. Uy. Yan. Yung mga space natin mga birds na available ay tinatam na natin. Para ma-occupy natin yung space, ma-maximize natin yung space. Subukan natin paggapangin dito yung mga pulang kamote para sa panggulay. Para pag naggulay tayo malinis. At lipat tayo dito mga birds sa loob. Dito yung aso namin, nakabantay. Yan. February ngayong taon natin to birds, sinimulan magtanim. Mga bagong tanim tayo dito na ampalaya. Yan. Dito natin paggagapakin papunta dito sa itaas. Yan, mga ampalaya. Luna. 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 Ito yung Pomeranian na gala. Yan. Ito mga birds, oh. Meron tayo dito mga ampalaya sa tabi-tabi. Bagong tanim lang to. Mga weeks old pa lang. Tapos nagpunla din tayo birds ng talong. Basa-basain lang natin ng konti. Dito, ampalaya. At meron din tayong sili. Yan, oh. Meron ng mga bunga yung sili natin. So makakalibre na tayo mga birds ng pang sahog. So, yan. Ito, available pa dito. Available pang plat na to mga birds dahil dito natin itatanim yung talong at saka doon sa labas. Yan, oh, mayroon tayong mga sili dito na maliliit pa. Yan, oh. Malago na yung sili natin na malaki. Yan. Nilipat lang namin to mga birds galing doon sa amin sa bahay. Dahil hindi ganong nakaka-absorb ng init. So nilipat namin dito. Malago na siya. At meron tayong mga bago. Yan, meron tayong mga bago dito. Sili, maliliit pa. Yun mga birds, dito nakatanim yung ating mga legumes. Yun, oh, yung sitaw natin. At saka yung ating mga tanlad. Grabe, parang tour pala to sa garden. You know, tanlad natin. Kung hindi natin to didiligan yung tanlad, hindi to makasurvive sa init. Yun. No, malalago yung ating tanglad to. Nag-uumpisa na silang lumago. Yan. Dito rin mga birds na area, yung ating mga kamatis, napaka matatangkad na mga birds, oh. At namumulaklak na, malago na rin. Pero ito mga birds, yung iba nangulubot dahil sa sobrang init. So nilagyan namin ng shading para hindi ganong tamaan ng init ng araw. At saka itong mulch.
para hindi ma-maintain natin yung moisture ng lupa. Pero ayos naman mga birds, malago at saka may mga bulaklak. Yan o. May ilang puno lang mga birds na talagang tinamaan ng init. Mga lubot yung kanyang mga dahon. Kaya sa mga mahilig man nagtanim dyan, komenta lang kayo mga birds kung ano yung mga solusyon nito. Yung mga pang-organic lang mga birds na solusyon para maraming bunga. Napakalago at maraming bulaklak. Yan o, may mga bulaklak na yung mga kamatis natin. Kaso hindi pa nabubuo yung kanilang mga bunga. Grabe, tiyaga-tiyaga lang talaga. Kasi kapag namunga na to, grabe, sobrang tatangkad na birds oh. Mahigit halos 1 metro at kalahati na yung tangkad. Tumatama na siya dito sa nilagay nating shading. Meron din ditong opo. Yan o. Pinagapang natin yung opo mula dito sa baba papunta dito sa taas. Hindi natin ito matanggal dahil nakakapit na sila dito. So yung opo natin mga birds, so malago din yung opo natin. Maraming nagsasabi mga birds bago kami nagtanim dito na bakit daw magtatanim dahil tag-init. Pero sinubukan lang namin mga birds. Maganda naman yung kinalabasan. Kaya para-paraan lang talaga sa pagtanim kung paano makasurvive yung kahit di tayo expert sa pagtanim pero nagre-research naman tayo. You know? Mayroon tayo dito mga tanlad oh, at saka itong talinom, gulay din to. Yun mga birds oh, napakalago ng ating kamatis. Kaso nga lang yung ibang dahon mga birds ay nangungulubot. Siguro di ko lang alam kung yan malalago mga birds oh dito oh. Pero hindi pa nabubuo yung kanyang mga bunga. Di ko lang alam mga birds kung baka mayroon tong mga nutrients deficiency. So baguhan pa lang tayo sa pagtanim ng kamatis. Subok pa lang. Kaya di pa natin alam lahat ng mga technique. Dito sa part naman na to ay meron tayong pichay at saka okra at doon sa dulo ampalaya at saka mga tanlad. Ito yung unang subok namin sa pichay mga birds oh. Kunti lang muna yung tinanim namin at sinubukan namin kung effective, kung okay. So okay naman yung kanyang tubo mga birds oh. At may hinabol tayo dito na maliliit pa na pichay. Ang weeks pa lang din tong okra natin. Yan. At dito naman sa dulo, dito mga birds oh, yung mga sibuyas dahon natin mapapayat. Hindi kasi maganda pa yung lupa. Hindi pa natin alam po, hindi pa natin ito nalagyan ng ng abono. Malalago. You know. Meron na tayo mga birds pang palasa sa tinula natin, mga lulutuin na ulam. Okay mala siguro. Yan o. Dito naman birds, nakatanim yung papaya. Yan o. Kahapon lang natin to nilipat.
Yan. Kakalipat lang kahapon. Nilagyan natin ito para hindi gaanong makaramdam ng init. Para manatili yung kanyang moisture at hindi ukay ng manok. Yan. Dito tayo lagurin na bunyag, no? Mga birds, oh. Yan. Tingnan natin kung effective yung papaya dito. Lagyan natin ito mamaya ng takip dahil kakalipat lang nito para hindi malanta sa init. Ilang puno lang naman tong papaya natin. Nasa 10 puno lang. You know? Yan yung aming maliit na small garden. Kahit summer mga birds ay nai-raos natin yung mga tanim. Para-paraan lang talaga mga birds para makapagpalago tayo ng tanim. Makakatulong din yun sa atin. Makakain tayo ng sariwa. Sariwa at saka libre. You know. Dito yung portion ng papaya. Yan. Sana hindi ukahin ng manok. Yan yung garden natin sa loob. Siyempre, may mukbangan dyan mamaya sa loob. Dyan tayo magluluto. Yan. Ang sarap pala mga birds sa feeling kapag nakikita mo na lumalago yung mga pananim mo. Yung mga gulay na gusto mong itanim. At bawat araw mga birds kapag may improvement, parang nakakatuwa. Yun o. Yan, dito ako mga birds. Kami ang partner ko kapag wala kaming vlog dyan sa, sa pangingisda. Yun mga birds. Magluluto tayo mga birds ng ating ulam dito sa ating maliit na small garden. Yun, meron tayo dito birds, oh. Meron tayong chicken feet. Yan. Adidas sa amin tawagin. At dito birds, oh, bagong huli na mga yung tawag nito? Tamban. Yan, oh. Ha? Tawilis yan mga birds. At syempre, di mawawala yung ating mga aromatics. Yan, oh. At wala nga pala tayong sili. Magkukuha tayo dun sa tanim natin. At ito mga birds, oh, gata. Dahil itong yung chicken feet ay adobohin natin sa gata. At ito yun birds, oh. Syempre, kukuha muna tayo birds ng sili. Yan, ito yung advantage mga birds kapag may tanim ka. Ito, yan, oh, may bunga dito. Ito na yung gagamitin natin para madagdagan yung spices natin mga birds. You know? Yan. Yan mga birds, oh, kompleto na. Okay. Siyempre, hugasan muna natin tong mga gagamitin natin. Tulad nitong luya. Ayun na. Gagayat na tayo ng mga spices natin. Yung mga aromatics natin para masarap at mabango yung ating lulutuin. At itong pinagbalatan natin birds ng mga sibuyas, bawang at saka luya, di ko to tinatapon mga birds dahil ginagamit ko to sa aking soil fertilizer. So binababad ko to sa tubig. Tapos yung pinagbabaran mga birds, yun yung aking pinagdidilig sa mga tanim dito sa garden. So nandito yung soil fertilizer ko birds. Yan. Diyan lang yan. Pasensya na kayo sa background. Diyan yung mga pandilig natin. Ay. May mga nutrients kasi mga birds yung mga pinagbalatan ng prutas, ng mga ganitong mga spices. Kaya nagiging pataba na rin siya sa tanim kapag binabad natin sa tubig. Magpipiga na din tayo mga birds ng niyog. Ang tubig na ginamit natin dito birds sa pinipiga nating kinayod natin na niyog ay yung kanyang sariling sabaw, yung sariling tubig niya para manamis-namis na malinamnam yung lasa. Simulan na nating mag-adobo, adobo sa gata. Siyempre, magpapainit tayo ng mantika. Yun. Gisa na tayo ng ating mga pampalasa. Yun o. Luya muna siyempre.
Sabay-sabayan na natin itong mga birds para mabilis na. Medyo nakakagutom na kasi. Hindi pa tayo nag-agahan mga birds. Pero sulit naman yung agahan natin. Ano? Bango. Bigyan ta mantika. I-close man dito, close up na. Pwede mo man i-zoom. Itong mga gatong natin mga birds, libre lang to. Dito lang yan sa kapaligiran. Yan ang mga laglag na. Yan yung chicken feet natin. Tamang halo-halo lang. Ang bango. Ganyan yung paraan ko mga birds sa pag-adobo. Ginigisa ko muna. Tapos para manuot yung kanyang mga aromatics, yan o. Pakpan muna natin. Naati sa mga. Oh, natabag ka nga kamo. Ihawon. Lagyan natin birds ng paminta. Yan o. Para mas lalong bumango. At syempre dahon ng laurel mga birds. Mga ilang piraso lang. Ayan, pampabango. Lagyan natin birds ng, alam nyo na to, pag maitim. Ako yan. Kunti lang, mga 1 litro lang na toyo. Ay, dito tayo mong ledan karaha. Tumida ko na karaha tani. Kaso dito tayo naman anunod. May kay bagang puno. No? Bagang puno ginahon sa video. Yun o. Namumula agad mga birds. At takpan muna natin mga 30 seconds. Lagyan natin birds na Nobilino. Pero ano yun to birds? Suka. Kunting suka lang. Pampatanggal ng lansa. Yan. Wine. Coconut wine. Takpan natin. Yan mga birds. Habang nag-aantay tayo na lumambot to mga birds, magpapabaga tayo para sa ihawin nating isda. At pasensya na kayo dyan sa mga background natin. Ginagamit natin yan sa mga mga tanim. Yan, magpapabaga tayo ng uling. Uy, mabutang nagalitan ko kalap. At adobo check. Yan. Napakabango birds. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ano? Lagyan pa natin ito ng kunting tubig. Uy, pagan na ako. Ay, gali ampi. Kaduhag. Lagyan natin birds ng kaunting tubig para lumambot. Mamaya natin yun ilagay yung gata. Tama ang luto lang muna tayo dito. Dito sa aming munting garden. You know, yung niluluto natin, Tapos doon tayo mag-iihaw. Paluto na yung chicken feet natin mga birds. Sarap sa feeling mga birds na dito ka nagluluto mismo sa sa mga tanim natin. Yan. At ito na, paluto na yung chicken feet. Tapos magpapabaga tayo doon ng ihawan natin ng isda, yung tawilis. Masarap. Pwede mo siya i-zoom para lumainit. Iihaw na din tayo dahil maano na yung uling natin. Tawilis to mga birds, masarap dahil sariwa pa. Kaninang umaga lang to mga birds na huli. Binili natin dyan sa mga ka-birds natin na mga isda. Yan. Yun mga birds, maano na yung adobo natin.
bumaba niya ang kanyang sarsa. So pag medyo malambot na, ilagay na natin yung gata mamaya. Wow, bango. Sarap na ito. Sili mamaya na. Yan, lagay na natin yung birds, yung kakang gata, isang baso. Lagyan na natin kasi medyo magutom na. Hindi na natin inantay na mas lalong bumaba pa. Uy, dami pala nito. Parang sinabawan na to na dami palang gata. Lagyan na rin natin ng sili, para mas mabango at may kunting anghang. Ayan. Natin. Nakagutom na, ang bango. Lagyan na natin to ng pampasarap syempre. Yan. Tanda na sukar. Gamay lang. Para pampabalansi sa lasa, lagyan natin ng kunting asukal. Kunti lang mga birds. Yan. Para balansi yung lasa niya. Creamy na creamy mga birds, Nabutan na tayo mga birds, ang init dito. Pero ayos lang, masarap yung ulam natin. At yung inihaw, napakainit na dito sa pinaglulutuan natin, pero wow, paluto na mga birds. At yung inihaw natin, dadagdagan pa natin yan. Ilipat na lang natin kasi sobrang init. Pababain lang natin yung kanyang sarsa. Pwede na yan. Yun mga birds, luto na yung ating pagkain. Ito mga birds, yan. Ito na yung inihaw natin. At yung chicken feet mga birds, adobo sa gata. Napakabango, napaka-creamy. Yan. At yung inihaw natin na tawilis, kanin at saka sausawan natin. Ito, sausawan natin mga birds. At maliban dyan, may inihaw pa tayo dito birds. Yan, habang kumakain tayo, may inihaw pa tayo mga birds dito sa gilid. Yun! Kain na mga birds! Tingnan nyo naman ang birds, Wow! Grabe! Napakabango, napakasarap, napaka-creamy. Yung inihaw natin, sobrang fresh, sausawan. Yan pa birds, nag-aantay lang yan mga birds ng go signal. Yun! At kasama ko nga pala yung misis ko. Yan. Suportado yan sa ating pagpa-vlog. Siyempre pray muna tayo. Yes, Lord. Panginoon, salamat po, Lord, sa inyo na pagkaon na ginhatag mo naman po sa amon. Salamat po, Lord, na maghatag naman po inyo dagdag liwat kalakasan sa amon, Panginoon. Tunay, Lord, na napakabuti mo. Kaya ginapasalamatan kagad po naman, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Yun mga birds, kain tayo. Sarap nito mga birds. Ito na, dalawang. Natin yan. Paborito natin yan mga birds. Yung chicken feet, adobo sa gata. Sarap. At shoutout sa mga kasamahan ko sa vlog. Hindi pa kami nakapag-vlog mga birds dahil may kanya-kanya pang mga responsibilidad. Nihaw. Kain. Sarsa pa lang, sobrang sulit na. Napakalinamnam na manamis-namis. Wow. Perfect. Sarap.
Namitlab. Isda. Ang inihaw natin, oh. Yan. Pinawisan na tayo, birds. Sarap. Anong masasabi mo? Ano kalab? Okay. Perfect. Sarap ng ano, lasa. Sarsa pa lang, sulit na. Subukan nyo mga birds yung adobo sa gata na chicken feet. Sobrang solid, sarap. Namis na malinamnam. Inihaw natin na sariwang sariwa. Udyo. Pakasarap. Sausaw sa ano, tuyo at saka suka. Napaka laman, malasa. Kamatis, sibuyas. Perfect sa kanin. Sarap. Yung ibang inihaw natin luto na. Yun, oh. Dito na ako. Yan natin dito. Kunti lang yung inihaw natin dahil hindi naman natin maubos. Sulit talaga, birds. Sarap. Parehong masarap eh. Hindi ko alam kung saan yung uunahin ko. Bye, inuman natin, birds, oh, ng napakalamig na tubig. Sulit talaga. Perfect kanin. Parang banding at saka date na rin namin ni ng partner ko. Yun, oh. Yan. Supportive kasi siya sa ating mga mga ginagawa. Yan.